Nanganganib mabigo ang tigil putukan sa Gaza Strip. Hiniling ng Israel sa Estados Unidos na simulan na ang susunod na yugto ng peace plan ni Donald Trump dahil natigil na ang proseso ng kapayapaan. Ayon kay punong ministro Benjamin Netanyahu, malapit nang maisakatuparan ang ikalawang yugto ng plano ng Amerika sa pagtigil ng digmaan sa Gaza, ngunit may ilang isyong hindi pa nareresolba. Sa press conference sa Jerusalem, kasama si Chancellor Friedrich Merz, inanunsyo ni Netanyahu ang importanteng negosasyon kay Pangulong Donald Trump ng United States sa pagtatapos ng buwan. Ngunit hindi nagmamadali si Trump sa pagpapatupad ng planong pangkapayapaan para sa Gaza. Sa halip ay sinusubukan niyang pag-ayusin ang Israel at Qatar. Para dito, inanunsyo ngayon sa Estados Unidos ang isang closed door na pagpupulong ng mga opisyal mula sa Israel at Qatar. Inihahanda rin ng White House ang pag-uusap ng Israel at Ehipto dahil hindi pa nagkakausap ang mga lider nila mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza Strip. At may mga lumalabas na impormasyon tungkol sa kung paano nagbigay ng mga tagubilin si Jared Kushner, manugang ni Donald Trump, sa mga opisyal ng Israel at sinubukang turuan sila kung paano makipag-ugnayan at mamuhay sa tabi ng mga bansang Arabo at Muslim. Ako si Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumarating. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na sinimulan na ang ikalawang yugto ng plano ng Amerika para sa pagtigil ng digmaan sa Gaza Strip, ngunit may ilang mahalagang issue pa ring hindi nareresolba. At sa panahon na magkasanib na press conference kasama ang Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz sa Jerusalem, inanunsyo ni Netanyahu ang mahahalagang pag-uusap kasama ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Sa pagtatapos ng buwan, kaugnay sa paksang ito, muling ipinaalala ni Netanyahu na panahon na upang talakayin kung paano tuluyang wakasan ang pamumuno ng HAMAS sa Gaza. Dahil hindi naman nawala ang HAMAS. Oo, siyempre, may tigil putukan na pero nananatiling armado pa rin ang HAMAS. 2 buwan na ang tigil putukan, pero pareho pa ring nag-aakusan ang magkabilang panig ng paglabag. Hindi lang dapat sundin ng HAMAS ang tigil putukan, kundi dapat din nilang tuparin ang obligasyon sa pagdisarma at demilitarisasyon ng SSSR Gaza. Dahil pagkatapos ng tigil putukan, biglang nakalimutan ng lahat ang mga pangunahing kondisyon ng kasunduang pangkapayapaan at malinaw doon na hindi dapat umiiral ang HAMAS. Sa unang yugto ng plano ni Trump, mananatili sa kontrol ng Israel ang 53% ng teritoryo ng Gaza kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag at mga nakakulong na Palestino. Sa ikalawang yugto, kailangang umatras pa ang Israel mula sa sektor ng Gaza upang maipatupad ang pansamantalang administrasyon sa Gaza, magpasok ng multinasyonal na armadong puwersa ng seguridad, tuluyang tanggalan ng armas, ang HAMAS, at simulan ang muling pagtatayo ng sektor ng Gaza. Lahat ng ito ay bahagi ng ikalawang yugto. May multinasyonal ng koordinasyon na sentro sa Israel, pero bumagal ang progreso dahil sa kawalan ng mga itinakdang deadline. At ngayon, bibigyan ko kayo ng isang sipi mula kay Netanyahu. Maikli lang pero napakabigat ng ibig sabihin. Anong mga puwersa ang papasok? Magkakaroon ba ng mga internasyonal na tropa? Kung wala, ano ang mga alternatibo? Lahat ng ito ay mga pangunahing tanong. At alam mo, talagang matindi ito dahil lahat ng mga tanong na ito ay dapat naresolba na bago pa man nilagdaan ang kasunduang pangkapayapaan. Maraming bumatikos noon sa peace plan ni Donald Trump para sa Gaza dahil dito. Hindi malinaw ang susunod na hakbang. Paano didisarmahan at aalisin ang HAMAS? Sinong tropa ang papasok? Anong pansamantalang gobyerno ang itatalaga? Kailan ito mangyayari? At ano ang alternatibo kung di matuloy ang plano? Walang sagot sa lahat ng tanong na ito at dapat pagmasdan ng Ukraine ang sitwasyong ito dahil sinusubukan din tayong bigyan ng kaparehong kasunduang pangkapayapaan kasama ang mga Ruso. Ilang buwan na ang nakalipas
Sinabi ko na nang italaga si Steva Vitkova bilang pangunahing negosyador sa kasunduang pangkapayapaan ng Ukraine at Russia. Itutulak niya ang parehong kasunduang itinulak niya noon sa Gaza Strip at muling isusulat ito. Pareho pa rin ang ibig sabihin. Makamtan ang kapayapaan kahit ano mangyari at hindi na mahalaga ang susunod. Pwedeng lumala pa ang sitwasyon sa isang taon, pero ang mahalaga ay ngayon. Ang ganitong planong pangkapayapaan, sinasabi nito na hindi naiintindihan ng mga panig kung paano ito ipapatupad. Kay Trump, nangako silang di-armasan ang HAMAS pero di nila nilinaw kung paano at kailan ito gagawin. Ngayon, si Netanyahu na ang nagtatanong ng ganito. Sa kabilang banda, mahalagang banggitin na mula nang magsimula ang tigil putukan, nagsagawa ang Israel ng ilang airstrike na sinasabing ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili mula sa mga pag-atake at sinisira ang mga infrastruktura ng mga militante. Parang sinasabi nila, kung hindi ito gagawin ni Trump, gagawin ito ng Israel. Laging igigiit ng Israel ang kontrol sa seguridad sa mga kanluraning bansa. Nangako si Trump sa mga lider Muslim na hindi aangkinin ng Israel ang sinakop na West Bank, kung saan sinusuportahan ng gobyerno ni Netanyahu ang pagtatayo ng mga pamayanang Hudyo. Hindi si Netanyahu. Sinabi niya na ang politikal na pag-aangkin ay bukas pa sa negosasyon. At ngayon, inilipat ni Trump ang focus ng atensyon sa ibang direksyon. Plano para sa kapayapaan, ayos lang, idisarma ang Hamas at nangako siya, pero pagkatapos noon, ano na ang susunod? At ngayon, inilipat niya ang focus ng atensyon. Ang Estados Unidos, Israel at Qatar ay magsasagawa ng 3 panig na pagpupulong sa New York upang ayusin ang relasyon matapos ang nabigong pag-atake ng Israel sa Doha. Bakit mahalaga ang lahat ng ito? Ito ang pinakamataas na antas ng pagpupulong sa pagitan ng mga bansa mula nang magkasundo sa pagtigil ng digmaan sa Gaza, kung saan naging pangunahing tagapamagitan ang Qatar. Nangyayari ito habang naghahanda ang administrasyon ni Trump na i-anunsyo ang bagong yugto ng proseso ng kapayapaan sa Gaza. Pinangungunahan ang pagpupulong ng sugo ng White House na si Stephen Vitkov. Kakatawanin ng Israel ang Mossad chief na si David Borne at sasali rin ang isang mataas na opisyal mula sa Qatar. Nag-alok ang Estados Unidos ng 3 panig na mekanismo para sa reklamo at pagpapatibay ng sama-samang pagsisikap kontra banta. Ipinahayag ni Netanyahu na sa ilalim ng inisyatibang ito, balak niyang itaas ang issue ng suporta ng Qatar sa mga kapatid na Muslim, ang pagiging laban sa Israel sa mga programa ng Al Jazeera na pinopondohan ng Qatar at ang umano'y suporta ng Qatar sa mga sentimyentong laban sa Israel sa mga kolehiyo sa Amerika. Gayunpaman, ang pagpupulong ay tututok sa pagpapatupad ng kasunduang pangkapayapaan sa Gaza, lalo na sa pagdidisarma ng HAMAS. Mahalagang banggitin dito na noong kanyang panahon, ang Qatar ay nagbigay ng pondo sa HAMAS na tiyak na alam natin mula 2018 hanggang 2023 para gamitin ang mga pondong ito sa pamamahala ng Gaza Strip. Gayunpaman, nagamit din ang mga pondong ito sa pagpapalakas ng lakas militar ng grupo at naging sanhi ng pagtatalo matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7. Samantala, ilang malalapit na tagapayo ni Netanyahu ay iniimbestigahan dahil sa hinalang tumanggap sila ng pera mula sa Qatar upang palakasin ang imahe ng bansang ito mula sa Persian Gulf sa Israel at sa pandaigdigang antas. Kasama ito kahit sa panahon ng digmaan. Pero gusto rin ni Donald Trump na pag-ayusin ang Israel at Egypt. Handa ang White House na mamagitan at mag-organisa ng summit sa pagitan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel at Pangulong Abdel Fattah ng Egypt, si Sisi. Na, sa totoo lang, hindi pa nag-uusap mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza. Pero una, kailangang aprubahan muna ni Netanyahu ang isang estratehikong kasunduan sa gas, kasama ang Egypt at gumawa pa ng ilang hakbang para kumbinsihin si Sisi na makipagkita sa kanya. Ngayon, sinisiguro ng mga Amerikano na ang pagbebenta ng gas sa Egypt ay magdudulot ng pagkakaugnay
magpapalapit sa mga bansa, magpapatibay ng kapayapaan at makakaiwas sa digmaan. Nasabi ko na rin ang eksaktong parehong bagay sa isa sa mga naunang episode. Ngayon, sinusubukan nilang ipilit sa Ukraine. Sinasabihan ang mga Ukrainian na, tingnan ninyo, magsisimula ng makipagnegosyo ang Amerika sa mga hindi malinis na Ruso. At kapag nangyari iyon, hindi na lang magiging interesado ang Russia na ipagpatuloy ang digmaan dahil ayaw nilang mawala ang ganitong negosyo. At tungkol dito, nasabi ko na rin sa mga naunang episode na si Angela Merkel, dating kanselyer ng Alemanya, ay naniwala rin sa eksaktong ganitong sistema. Tiniyak niya na, pakinggan ninyo, gawin natin na maging dependent ang Europa sa gas ng Russia. Makikipagnegosyo tayo sa mga Ruso. Magkakaroon tayo ng milyong-milyong kasunduan sa Kremlin at iba pa. At lilikha tayo ng isang atmosfera kung saan ang negosyo ang pinakamahalaga sa lahat. Business as usual. Iyan ang paborito niyang linya. Sa ganitong atmosfera, sino bang tanga ang gustong makipagdigma at mawalan ng malaking pamilihang Europeo? Ayun, lumabas na nagkamali si Merkel. At si Donald Trump ay sumusunod ngayon sa parehong landas. Pero hindi niya naiintindihan kung saan ito hahantong sa huli. At ngayon, ipinipilit nila sa atin ang ideyang ito dito sa Ukraine. At ganun din ang ginagawa nila sa Israel. Sinasabi nila, pakinggan nyo, magnegosyo lang kayo sa lahat at magiging ayos ang lahat. Pinag-aaralan ng Estados Unidos ang mga inisyatibang nagpapasigla sa ekonomiya, sa larangan ng teknolohiya at enerhiya sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo gaya ng Lebanon, Syria at Saudi Arabia. Layunin nitong mapainit ang relasyon ng Israel sa pamamagitan ng diplomasya, magtakda ng bagong modelo ng ugnayan sa Arabong mundo at itama ang direksyon ng kasunduan ni Abraham. Umaasa ang mga opisyal ng Amerika na makamit ito habang pinapatatag ang tigil putukan sa Gaza Strip at tinutuloy ang proseso ng kapayapaan. At heto na tayo. Ayon sa ulat ng Axios ngayong araw, sinabi ni Jared Kushner, manugang ni Pangulong Donald Trump, kay Netanyahu na pagkatapos ng digmaan, kailangang ipakita ng Israel sa mga bansa sa rehiyon na kaya nitong mag-alok ng higit pa kaysa sa negatibong agenda lamang. Binigyang diin ni Kushner na mas gusto ng mga bansa sa rehiyon ang pagtalakay sa mga oportunidad sa negosyo kaysa palaging pag-usapan ang Iran. Kung nais ng Israel na makibagay sa rehiyon, kailangan nitong bumalik sa ganitong uri ng pag-uusap ayon kay Kushner. Sa madaling salita, habang hinihiling ng Israel kay Trump na simulan ang peace plan sa Gaza, hinihikayat naman ni Trump ang Israel na makipagnegosyo sa lahat ng bansa sa rehiyon. Sino ba talaga ang nais ng kapayapaan at sino ang negosyo lang ang pakay? Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga pakomento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang mag-like. At paalala, kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.